Bago po ako magsimula, nais ko pong batiin ang lahat ng narito ngayon. Unang-una ang ating Principal and Directors, Mrs. Marina Chavez, ang ating Basic Education Registrar, Mrs. Evelyn A. Cabusora, ang ating OIC, Elementary Department Head, Basic Education Supervisor, and College Dean, Dr. Elvira P. Yanes. Ang mga magulang at mga kamag-anak ng ating mga mag-aaral, ang buong faculty ng St. Vincent College of Cabuyao, ang ating mga school admins, ang ating mga school helpers, at syempre, ang mga mag-aaral na magsisipagtapos ngayong araw na ito. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Hello graduates! Good morning! Good morning! Natatandaan ko, nung bata pa ako, halos kasing edad nyo, ganito kami bumati ng good morning. Good morning! Tapos nagagalit yung teacher namin. Si Ma'am Nopre, ayan, ay ma. Nagagalit siya kasi dapat daw, good morning! Ganun daw. Kayo nga, good morning! Good morning! Ayan, very good. Ngayon, meron lang akong konting request. Maaari ba ninyong bigyan ng malakas na palakpak ang inyong mga magulang, lolo at lola, o tito at tita? Malalinda kayo, pagkakaroon kayo ng magandang edukasyon at pasok sa magandang paaralan nito. Ngayon naman, maaari ba ninyong palakpakan ang inyong mga guro na nagsilbing pangalawang magulang sa inyong pananatiling sa paaralan nito? At higit sa lahat, palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili dahil kayo ang bigat sa pagtitibang na ito. Kung hindi kayo nagsipag at sikap, ay wala tayo dito ngayon. Bagaman ang ating okasyon ngayon ay graduation, o sa Tagalog ay pagtatapos, ay hindi dito natatapos ang inyong kakaharapin bilang mag-aaral. Sa halip, ito ang magiging simula ng bagong kabanata sa inyong buhay. This is not the end, but a beginning of a new chapter in your life. At ngayon pa lang, nais ko nang ipagpauna sa inyong lahat na mahaba at marami pa ang inyong kakaharapin at lalakdayin. Oo, mahirap, ngunit ang nasisiguro ko ay magiging masaya kayo. Nakakakaba ba? Meron bang kinakabahan? Ayan, wala. Merong excited. Sino excited? Ayan. Meron akong ituturo sa inyo. Kung makakaramdam kayo ng kaba, imbis na sabihin niyo sa sarili niyo, kinakabahan ko, sabihin niyo, excited ako. Bakit? Kasi alam niyo ba, pag kinakabahan tayo, di ba lumalakas yung tibok ng puso natin? O kaya pinagpapawisan, naglalamig yung kamay. Pero, alam niyo ba, na pag excited tayo, ganun din, pinagpapawisan, lumalakas yung tibok ng puso. Kaya naman, yun ang number 1 trick na ginagawa ko. Pag nakakaramdam ako ng kaba, sasabihin ko, excited ako. Kanina, bago ako umakyat dito sa entablado, lumalakas ang kabog ng dibdib ko. At nakita yata yun ni Ma'am Chavez. Pero sabi ko sa sarili ko, excited ako. Kaya naman, excited ako umakyat. Paano na lang pala kung sinabi ko, kinakabahan ako, ang daming tao. Naku, baka nagtago na lang ako. Di na ako nagpakita, hindi ba? Kaya naman lahat ba excited na? Lahat ba excited na? At dahil excited na ang lahat, excited na din ako ibahagi sa inyo ang aking istorya. Sa dulo ng aking mensahe, mayroong 5 bagay na nais ko sana ay maibaon ninyo hanggang sa inyong paglaki. Unang-una, mangarap ka. Dream. Naniniwala ako na lahat kayo dito ay mayroong mga pangarap. Tama ba? Parang wala naman. Lahat ba mayroong pangarap?
Meron dito gusto maging doktor, gusto maging engineer, guro. Diba? Meron naman gusto yumaman o kaya magkaroon ng malaking bahay, ng kotse. Okay lang yan. Lahat ng inyong mga pangarap, lagi-lagi niyong ilagay sa inyong puso. I want to tell you the story of a little girl who didn't have a lot growing up. But you know what she had? She had dreams. Opo, meron siyang pangarap. And that little girl was me. Bata pa lang po ako, ay naintindihan ko na hindi lahat ng hihingiin ko ay maibibigay sa akin. Dahil nga hindi naman po kami mayaman, sapat lang. Sabi sa akin noon ng lola ko, kung gusto ko daw makaahon sa buhay at maging successful, kailangan ko daw galingan sa pag-aaral at kailangan makatapos daw ako ng kolehiyo. Kaya naman, iyon ang ginawa ko. Talagang ginalingan ko sa school. Sobrang active ko. Lahat ng pwedeng salihan, sinasalihan ko. Alam ko yan ang mga teachers ko noon. Majorette, mga English club, math club, declamation contest, mga tula, pageant, quiz bees, lahat talaga ng pwedeng salihan, sinasalihan ko. At nadala ko po iyon hanggang sa mag-high school. To make the long story short, I graduated with honors. At marami-rami naman pong awards. Kaya akala ko okay na, magiging okay na ang lahat. Hanggang sa tumungtong ako ng kolehiyo. Second year college ako, maghiwalay ang aking mga magulang. At pareho po sila nagtatrabaho sa malayong lugar. Kaya naiwan ako na mag-isa lang. And we became extremely financially challenged. Lalo pong naging mahirap financially. At lahat ng nasa paligid ko noon, sinasabi sa akin, tumigil ka na sa pag-aaral. Tama na. Kapos ka na, wala ka na pambayad. Magtrabaho ka na lang. Nakinig ba ako? Hindi. Hindi po ako nakinig. Sa halip, nakipagsapalaran ako. Kahit na hindi ko sigurado kung papaano. Kasi meron akong pangarap. At alam ko na hindi ko makukuha iyon kung titigil ako sa pag-aaral. Pangalawa, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Saan po hindi matatakot? Huwag kayong matakot kay mami? Hindi po. Huwag kayong matakot kay teacher? Hindi rin po. Saan po tayo hindi matatakot? Huwag kayong matakot na magkamali at sumubok. Do not be afraid to take risks. Do not be afraid to make mistakes. Opo, tama po ang narinig ninyo. Huwag kayong matakot na magkamali. Dahil sa buhay, dalawang bagay lang po iyan. Mananalo ka o kaya matututo. Hindi po iyon mananalo o matatalo. Dahil pag nagkamali ka, ibig sabihin, meron kang bagong natutunan. At maaari kang sumubok ulit. Sabi nga sa isang kasabihan, try and try until you succeed. Pangatlo, enjoy. Mag-enjoy kayo. Always remember to enjoy your journey. Alam ko na magiging mas challenging ang susunod ninyong kakaharapin bilang mag-aaral, pero mag-enjoy pa din kayo. Bakit po kailangan mag-enjoy? Dahil pag nag-enjoy ka, masaya ka. At pag masaya ka, mas madami yung blessings. Alam niyo po, meron akong narinig na kwento ng isang successful na pag-asawa. Tinanong sila, ano pong sikreto niyo? Sabi nila, lagi daw silang masaya. Di ba, pagka masaya tayo, yung labi natin nakaganito. Tama ba? Tama ba? Yung labi natin nakaganito pag masaya tayo. Kaya daw pag nagpaulan, si Lord ng blessings, masasalo mo. E paano po pag malungkot? Yung labi natin nakaganon. Pag nagpaulan ng blessings si Lord, dudulas lang daw. Medyo nakakatawa man, ngunit may katotohanan.
Dahil pag masaya ka na ginagawa ang isang bagay, kahit na mahirap ay hindi ka sumusuko. To our incoming grade 1 students, enjoy being a kid and have fun. Pag may ipapagawa si teacher na mahirap, huwag kayong magagalit. Okay? Kaya isipin nyo na lang, kaya pinapagawa. Ayan, okay po. Isipin nyo na lang, kaya pinapagawa ito ni teacher sa amin, ay dahil alam niya na magaling kami at kaya namin. To our incoming high school students, some of you might stay here, some of you might explore different schools, and you'll probably meet new people and have new environment. And it's okay. You will adapt and you will enjoy. You are entering a bigger environment. Yung ating mga grade 6 at upcoming high school students ngayon. Unti-unti na kayong magiging independent and you are very soon entering your teenage years. Meron ba ditong 12 years old? Ayan. So next year, 13, teenager na kayo. And not all the time, your parents will be beside you. Kaya lagi nyo itong tatandaan. Opo, mag-e-enjoy dapat, pero be careful who you bond with. Piliin ninyo kung sino ang sasamahan ninyo. Sabi ni Jim Rohn, isa sa pinakamagaling na motivational speaker, you are the average of the 5 people you spend your time with. Ibig sabihin, kung sino yung palagi mong sinasamahan, malamang yung ugali nila ay kagaya mo rin. Kung masisipag ang mga sinasamahan mo, for sure, mahahawa ka ng kasipagan nila. Tama ba? Opo, ayan, ang kita nga yung girl. Paano pag yung sinasamahan mo, tamad gumawa ng assignment, o kaya palaging absent, palaging late? Naku, malamang, mataas ang posibilidad na maging ganun-ganun. Kaya kung gusto ninyong gumaling, o maging matalino, maging masipag, saan kayo sasama? Sa mga matatalino, masisipag, at magagaling. Ngayon, balik tayo sa ating kwento. Una, diba sabi ko, mangarap ka. Pangalawa, huwag kang matatakot na magkamali. Pangatlo, enjoy. Kahit na marami ang nagsasabi sa akin noon na tumigil na ako sa pag-aaral, hindi po ako tumigil. Sinikap ko pong makapagtapos. At ang goal ko noon, makagraduate ng kolehiyo, pumasa sa board exam, at magtrabaho. Tapos, mag-iibang bansa ako, mag-a-abroad. Yun ang pangarap ko noon. Kaya po ginawa ko ang lahat para makatapos. Nagtitipid, pag niyayaya ng kaklase, naggumala, o kumain sa Jollibee, tumatanggi. Dahil kapos nga po kami sa pera. Naging working student ako at nagtrabaho po ako habang nag-aaral at hindi po ito madali. Nag-apply din po ako ng mga scholarship sa mga government para makatulong mandagdag sa mga bayarin sa eskwela. Dahil ngayon, medyo mahal na ang ating tuition fee. Pagdating niyo po ng kolehiyo, ay lalo mas mamahal pa iyan. At sa awa at tulong po ng Diyos, taong 2020 ay nakatapos po ako ng kolehiyo. Ngunit, hindi po doon nagtatapos ang pagsubok dahil nagkaroon naman ng pandemic, yung COVID-19, at bawal lumabas. Diba? Kaya na-delay lahat. Yung graduation, yung board exam, tapos yung mga kumpanya sana na gustong pasukan, nagsasara, o kaya naman nagtatanggal na mga empleyado. Sabi ko noon, Lord, bakit po kaya ganito? Bakit po ang daming pagsubok? Ang tagal ko pong hinintay ito. Sinikap kong makatapos, pero ganito yung nangyari.
Kaya po, nagdasal ako. At yun ang ating pang-apat. Magdasal ka. Sa lahat ng pagkakataon, magdasal ka. Mataas ang grado na nakuha mo, magdasal ka. Lord, thank you po at sinamahan niyo po ako habang nag-exam at binigyan niyo ako ng mataas na marka. Mababa ang grado mo, magdasal ka pa rin. Lord, mas magsisipag pa po ako at mag-aaral. Bigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman at gagalingan ko pa po sa susunod na exam. O di kaya naman, Lord, yung katabi ko po kasi hindi nagpa-kopya. Joke lang. Tumatawa sa baby girl nito. Biro lang po, hindi po dapat gano'n ha. At ayun na nga, nagdasal po ako. And then God answered. May dumating na isang magandang opportunity. It's a business opportunity. At makalipas naman po ang ilang buwan, natanggap naman ako sa isang trabaho. At talagang blessing. Kasi yung trabaho ngayon ay work from home. Kaya okay lang, kahit ng pandemic, nakakapagtrabaho pa rin ako sa bahay. At makalipas po ang ilan pang mga taon, nakapagsimula naman po kami ng garments business o patahian. At hanggang ngayon po, maganda naman ang takbo ng negosyo at ng trabaho. Siyempre may mga challenges pa din, pero ganun naman talaga hindi ba? So you see, God is a miracle worker. Minsan, akala natin, pinapahirapan tayo, pero yung totoo pala, inihahanda lang tayo para sa mas magandang oportunidad. Mahirap yung lesson, ang hirap ng quiz, ang hirap ng assignment o project, pero okay lang yan. Inihahanda ka lang ni teacher para sa susunod. Pag-exam na, alam mo na, at madali na para sa iyo. Inihahanda lamang kayo ng inyong mga guro para pagtuntong ninyo sa susunod na baita sa grade 1 at pag nag-high school na kayo, ay mas handa na kayo. Ngayon, marahil ang ilan sa inyo ay nag-iisip, sino ba siya? Bakit siya yung guest speaker namin? Nung nag-message po si Ma'am Vivian sa akin at inanyayahan ako na maging guest speaker na yun, hindi po ako nagdalawang isip. Umuo po ako agad. Sabi ko sa kanya, sure po, isang malaking karangalan po para sa akin ang maging bahagi at makapag-contribute sa future ng mga batang ito. At ito ang ating panglima. Pay it forward. Ibig sabihin, gumawa ka ng maganda at mabuting bagay para sa iba. Una, mangarap ka. Pangalawa, huwag kang matakot sumubok at magkamali. Pangatlo, huwag mong kalilimutan na mag-enjoy. Pang-apat, magdasal ka. At panglima, pay it forward. Gumawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. Kayo, how can you pay it forward? Lagi-lagi na natin itong naririnig. Pero sabi ni Dr. Jose Rizal ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At mas madaling tumulong pag may kakayahan tayo. Paano ba tayo magiging pag-asa ng bayan kung matigas ang ulo natin o kung masaway? Hindi nakikinig kay teacher o kay mommy o kay daddy. Kaya kailangan po, galingan natin. Dahil mas madaling tumulong kung mayroon tayong kakayahan. Pagandahin ninyo ang inyong mga life story upang paglaki ninyo ay pwede nyo din itong maibahagi sa iba. At ako po na nandito ngayon sa inyong harapan at nagbabahagi, this is how I am paying it forward. God gave me this wonderful journey and story, hindi para itago lang, kundi para maibahagi sa mga kagaya ninyo. At naniniwala po ako that God gave me a greater purpose and put me all through the challenges He puts me through to be able to inspire at ipakita na ang Diyos natin
ay walang hindi kayang gawin. Na kahit anong gustuhin mo o pangarapin ay posible. Basta magsipag, magtiyaga, huwag kang susuko at magtiwala sa Diyos. Sa totoo lang po, isa sa pangarap ko ang maging isang magaling na motivational speaker. At yung pag-imbita sa atin ni Ma'am Vivian, naniniwala po ako na ito ay isang hakbang papalapit sa pangarap ko na iyon. Sa katunayan po, ito ang first time na naanyayahan po ako na maging guest speaker sa isang malaking pagdiriwang. At hindi lang basta-basta pagdiriwang, ito po ay isang graduation. Kinabahan ba ako? Opo, hindi ako magsisinungaling. Pero, pinalitan ko ito ng excitement, kagaya ng tinuro ko sa inyo. At hindi ako natakot na sumubok. Kaya maraming salamat po sa buong SBCC faculty and of course to Ma'am Chavez for this opportunity. So graduates, excited na ba ang lahat? Ayan. Can you do me one last favor? Pwede ba kayong tumayo? Ayan. Tapos harap kayo sa inyong katabi. Sabihin ninyo, ang galing-galing mo. Sa kabila